Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sumunod na bahagi doon sa kabanata sa Kathratul Half dito sa Akida, sa Kitabut Tauhid. Yung hadith iniulat ni Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam At-Tabarani. Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Meron daw tatlo na hindi kakausapin ni Allah. Tutukoy dito sa araw ng paghuhukom. At hindi sila dadalisayin ni Allah at para sa kanila ang parusang masakit. Para sa kanila ang parusang masakit. Asyamituz zan, wa'ilun mustakbir, wa rajulun ja'alallah bida'atahu. La yashtari illa biyaminihi, wa la yabi'u illa biyaminihi. So dito sa hadith na ito, sinasabi, meron daw tatlo na hindi kakausapin ni Allah, hindi dadalisayin at parurusahan ng masakit na parusa. Yung nagzizina, yung mayabang na mahirap pero mayabang, at yung tao na ginawa na niyang paninda si Allah. Paano niyang ginagawang paninda si Allah? Na hindi siya bumibili liban na lamang sa pamagitan ng panunumpa at hindi siya nagbebenta liban na lang sa pamagitan ng panunumpa. Lahat na lang gawin niya. Lahat na lang ng gawin niya puro wallahi. Para makapanlamang. Para makapanlamang. Diya bibili siya. Gusto niya makamura. Wallahi ito lang pera ko eh. Bawasan mo ng discount. Sige, yung yung nagtitinda, sige papayag na lang. O, tapos magbibenta, wallahi maganda to. Hindi ka pwedeng tumawad. Ay nga magiging kabilang na rin sila doon sa mga mutaffifin. Alladina hum bidaktalu alan nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kapag sila yung tinitimbang, gusto nila husto o sobra pa. Pero kapag magtitimbang sila para sa iba o magsusukat, kulang. So ginagamit nila si Allah para sa kanilang mga modus. Ginagamit nila si Allah para sa kanilang mga modus. Kaya nga yung mapanganib yung narcissism, yung narcissistic personality disorder. Yung nga yung mga ganitong ugali nila, diba, natalakay na natin narcissistic projection. Kaya sila ganito, at bakit hindi ba nila tinutuos yung sarili nila? Hindi ba nila napapansin yung sarili nila? Hindi talaga eh. Kasi unang-una yung projection, defense mechanism nila yun eh. So, sa halip na titingin sila sa loob nila, ng katauhan nila, nakikita nila yun sa iba. Ibibintang nila sa iba para gumaan ng pakiramdam nila. Kasi may konsensya pa rin naman sila eh. May konsensya sila kahit papaano. Kasi gumagana naman ng maayos yung kanilang cognitive functions. Baluktot nga lang. Baluktot. Kaya defense mechanism nila, kapag nakaramdam sila ng konsensya, ibinibintang nila yun sa iba. Binibintang nila sa iba. Sila yung magnanakaw, sila yung mandurugas, sila yung mapang-api, sila yung mapanira, sila yung inggitero. Lahat yun, ibibintang nila sa iba. Unahan pa nila. Praning din yan, yung mga yan, praning. Praning ang mga yan. Napaka-susceptible nila. Yung nga, di ba, yung narcissistic projection. Pangalawa doon, napaka-susceptible nila sa narcissistic injury. Maliit na bagay na gagawin mo, nasasaktan sila ng husto. Kaya ayaw nila yung taong mga prangka eh. Mga prangkang tao, ayaw nila yan. Ayaw nila. Hindi sila pwedeng pupunahin. Kaya kung ano-ano yung kanilang mga ipinangangatwiran. At ganun din dahil
napakababa ng threshold nila for pain do sa kanilang narcissistic injury. Kapag gumanti ang mga yan, matindi. Maliit na bagay gagawin mo sa kanila, pinuna mo, di ba? Maliit na bagay, pinuna mo. Ang igaganti niyan pagkasira ng buhay mo. Sisiguraduhin nila mawawasak ang buhay mo. Ganyan ang gawain ng mga yan. Yung magkakaroon ka ng, yung kumbaga, magdudulot sila na daranasin mo yung bagay na pagsisisihan mo talaga na ginawa mo sa kanila yun. Kumbaga, may nasabi kang hindi maganda, titiyakin nila na pagsisisihan mo yun sa pamagitan ng matitindi nilang gagawin sa iyo. Hindi mo sila kinampihan, sisirain nilang buhay mo. Ganyan mga yan eh. At lahat ng yan nag-uugat doon sa pangunahin na ugali na tangan-tangan ng narcissist. Kasi yung ibang mga ugali ng narcissist, pwedeng taglay ng normal na tao eh. Pwede taglay ng normal na tao. Yung pagiging makasarili, pwedeng may normal na tao eh. Hindi naman siya narcissist pero makasarili. Pwedeng merong praning, normal siya. Pero pangunahin talaga entitlement. Yung feeling nila may karapatan sila sa lahat ng bagay. At yun nga, yung karapatan nila nangunguna sa karapatan ng iba. O kaya karapatan lang talaga nilang iiral. Yun, entitlement. Pangunahin yun sa kanilang mga katangian. Kaya nila ginagawa lahat ng yun. Yung narcissistic projection, kaya madali silang mag-suffer ng narcissistic injury kasi mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Yung defense mechanism din nila. Actually, nare-realize nila wala silang kwenta. Pero para gumaan yung pakiramdam nila, nagiging mayabang sila, nagiging mapagmalaki, at inaangkin nila yung lahat ng entitlement na makukuha nila. Pinuno ako, founder ako, matalino ako, biktima ako. Yun, sukdulan yun, biktima. Kung hindi nila kayang mapakita na mahusay sila, kasi bobo naman talaga sila eh. Bobo talaga sila. Yun, maninisi sila sa iba. Sabihin nila biktima, biktima, biktima. Kaya may iba-ibang uri din ng narcissist eh. Yung may maingay na narcissist at merong narcissist na lulugo-lugo. Pero parehong mapaminsala. Parehong gagawa ng mga pakana. Parehong magdudulot ng pinsala sa mga tao. Kasi feeling nila entitled sila eh. Yung moral licensing na palagi kong binabanggit. Sila yung unang gagawa niyan eh. Kasi entitled sila. Feeling nila entitled sila sa mga bagay-bagay. May karapatan silang kurakutin ang mga bagay-bagay. May karapatan silang magparusa. May karapatan silang magdesisyon sa buhay ng ibang tao. Di ba minsan may ginagawa sila hindi natin maisip, hindi natin sukat akalain paano nilang nagagawa yun, di ba? Pero abnormal kasi sila na nga eh. Kumbaga ng normal yung utak nila. Pero yun nga, personality disorder na kasi ito eh. Yun nga, bandang huli, pananagutin pa rin sila ni Allah. Meron pa rin silang pananagutan. Hindi sila katulad ng baliw eh. Yung baliw na hindi nakapag-isip ng maayos. Sila nakapag-isip ng maayos eh. Gumagawa pa nga ng mga komplikadong mga pakana. Diba? Kapag ang narcissist nakaranas ng narcissistic injury at gagawa na siya ng kanyang mga pakana, magugulat ka na lang eh. Mga dati mong nakakasalamuha, biglang magiging kalaban mo na. O dating kalaban ng narcissist, biglang kakampi na niya. Mahusay sila, may sa demonyo. May sa demonyo talaga. So ito yung nabanggit natin ito, nasingit natin dito. Kasi itong tao na gagawa nito, nakarumal-dumal, lahat na lang panunumpaan niya sa ngalan ni Allah. Bibili para maka-discount, manunumpa sa ngalan ni Allah. Magbebenta para makalamang, manunumpa sa ngalan ni Allah. At wala na siyang pinagkaiba nga doon sa mga taktika ng narcissist na palaging nanunumpa sa ngalan ni Allah. Gumagamit ng pangalan ni Allah. Madalas maririnig mo. Subhanallah, wallahi, mga kung ano-anong bagay, basta papabor sa Kanya. Basta papabor sa Kanya. At ito nga, karapat-dapat lang talaga sila rito. Hindi sila kakausapin ni Allah. Hindi dadalisayin para sa kanila ang parusang masakit. Sige nga, malladhi yukhadu min nafi kalamir Rabb. Min nafi kalamir Rabbi ta'ala an haula'i al-usat. Wa kayfa adumat ukubatuhum wa ma ma'na la yuzakihim. So, raw ang makukuha nating aral tungkol sa mga suwail na mga tao na ito.
At gaano katindi ang parusa na ito na sinasabi? Yung lahum madabun alim, parusang masakit. At ano ang ibig sabihin nang hindi sila dadalisayin ni Allah? Yung nafyu kalamullahi, nafyu kalamillahi ta'ala anhum, dalilun ala annahu ta'ala yukallimu man ata'ahu. Wa annal kalama sifatun min sifati kamalihi. Yung pagtanggi, nakakausapin sila ni Allah. Okay, so yung pagtanggi rito, nakakausapin sila ni Allah. Ang tinutukoy dito, hindi sila kakausapin ni Allah. Nang tinutukoy din dito, yung kabaligtaran, itong mga suwail na ito hindi kakausapin ni Allah, pero kakausapin niya yung mga sumusunod sa Kanya. At ang pananalita ni Allah ay kabilang sa mga katangian ni Allah na perpekto. Kabilang sa mga katangian ni Allah na perpekto. Kaya ngayong sabihin ng tao, na ang Quran ay nilikha lamang, so hindi pwedeng lilikhain ng Quran. Kasi ang Quran, salita ni Allah. At ang salita ni Allah, katangian ni Allah. At hindi niya lilikhain ang katangian niya. Kanya na yun eh. Kanya na yun. Walamma aduma dambu haula'i as-salasa adumat ukubatuhum. Faukibu bihadihi as-salas allati hiya adamul ukubat. So, dahil sa tindi ng kasalanan ng tatlo na ito na tinukoy, yung nagsisina, yung mahirap na mayabang, at itong palaging nanunumpa sa ngalan ni Allah. So, napakatindi ng kanilang kasalanan, kaya matindi rin ang kanilang parusa. At ang ipaparusa sa kanila ang pinakamatitinding mga parusa. Kaya special yung pagkakabanggit sa kanya. Wa ma'na la yuzakkihim la yaziduhum khairan wala yutni alayhim wala yutahhiruhum min danasid dunub. Ang kahulugan ng hindi sila dadalisayin ay hindi sila daragdagan ni Allah ng kabutihan at hindi sila kumbaga pupurihin ni Allah at hindi sila dadalisayin mula sa anumang karumihan ng kasalanan. Kasi silang ibig sabihin nito. Madaragdagan lang sila ng madaragdagan ng parusa. Hindi na nga usapin dito kung Muslim ba o hindi Muslim ang gumagawa nito. Pareho lang. Kung meron mang Muslim gumagawa nito, yung palaging nagsizina, mayabang, at palaging nanunumpa sa ngalan ni Allah sa kasinungalingan, Muslim man ito, hindi Muslim, pareho lang. Pare-pareho lang sila. Waliyadu billah. Malmurado bil Ushaymit. Yung Ushaymit pala ito, hindi Ashmat. Yung Ushaymit, yung walimada sagura wa kaifa walimada sugira wa kaifa khassabil waidi ala zina ma annahu kabiratun wa haramun ala sagiri wal kabiri. So bakit Ushaymit ang binanggit dito? Bakit pinaliit? Kasi Ashmat tapos pinaliit Ushaymit. Yung sa tasgir, di ba? At bakit ginawa itong espesyal na tinukoy na zina? Samantalang ng zina, kahit anong klase ng zina, pare-pareho lang na malaking kasalanan. Ito man ay para sa matanda na gumagawa ng zina o sa bata na gumagawa ng zina. Sing Ushaymit na ito, specifically, al-Ushaymitu tasgiru ashmat wa huwa rajulul kabir alladhi Allahu shayb wa sagura tahkiran lahu. Ang Ushaymit daw, ito daw yung mas maliit na ashmat. At ito na raw yung matandang lalaki na naging puti na yung kanyang buhok. At ginawang Ushaymit, di ba yung tasgir sa Arabic, grammatically, pinapaliit siya. Either pinapaliit na cute, pinapalit parang cute, di ba? Cute. O pinapaliit ng walang kwenta. At ganun siya. Tinawag siyang Ushaymit. Dahil nga, yung mga matatanda, traditionally ginagalang, di ba? Pero ito, ginawa siyang Ushaymit, ginawa siyang maliit na walang kwenta. Dahil sa kanyang pagiging mapangalon niya. Wakhassa bil wa'idi lianna da'iyal ma'siyah
qad da'afa fi haqqihi fadalla ala anna al-hamila lahu ala zina muhibbatul ma'siyah wal fujur wa adamu khawfihi lillahi wa adamu khawfihi min Allah. So, tukoy, kumbaga, sa lahat ng nagzizina, itong matandang mapangalon niya, ang tinukoy na hindi kakausapin ni Allah, hindi dadalasayin at parurusahan ng parusang masakit. Kasi, special din yung kasamaan niya. Special yung kasamaan niya. So, may kita niyo dito, di ba? Matanda ka na. Dapat, pag matanda ka na, pakiramdam mo, mas malapit ka ng mamatay at nagpapakamatuwid ka dapat, di ba? Tanda ka na eh. Nasaan mo malapit ka ng mamatay. At the same time, mapagpasalamat ka na binuhay ka pa ni Allah ng mahabang panahon. Hindi katulad ng iba na namatay ng maaga. At ang maaring yung iba sa kanila namatay na hindi matuwid. Pero ikaw patuloy ka ni Allah, binibigyan ng pagkakataon na magpakamatuwid. Pero ang ginawa mo, sa halip na magpakamatuwid ka, nangalunya ka. Nangalunya ka. Tapos gayon din, maaring mahina na yung katawan mo. Di ba? Pero nangalunya ka pa rin. Sabi nga, hindi na tumitigas pero nangangalunya pa rin. Di ba? Tingnan nyo na lang. Nung nakaraan, sumikat na naman si Chabit. Si Chabit. Yung kasamang babae, batang-bata. Parang apo na niya eh. Di ba? Yung ganun yun. Ganun na kalagayan. Ganun na kalagayan. So itong tao raw na ito, matanda na nga pero nangangalon niya pa. Eh ginagawa niya ito dahil sa pagmamahal sa pangangalon niya. At pagmamahal sa kahalayan. Kasi iisipin nga natin sabihan nila yung bata, maring kasi matindi yung damdamin niya eh, di ba? Hindi niya nakontrol yung sarili niya kaya nagagawa yung bagay na yun. Ito matanda, hindi na nga tumatayo. Gusto pa gusto pa mangalon niya. Iinom pa ng kung ano-anong gamot. Ano ba yun? Laging pinapatalastas. Yung robust. Viagra, di ba? Di ba yung matandang ganito, wala na nga, wala ka nang kakayanan gumawa ng baka hindi ka na makatayo lang diretso tapos mangangalon niya ka pa. Gago ka na lang talaga kapag ganito. Yun ang dahilan kung bakit especially mentioned itong Ushaymit. Kung bakit especially mentioned ang tao na ito. Mal maksudo bil ail. At ito naman yung ail. Ailun mustakbir. Yung mahirap pero mayabang. So yung ail, walimada khassabil waidi alal kibari ma'annahu ma'siyatun kabiratun. Fil kibri pala. Walimada khassabil waidi alal kibri ma'annahu ma'siyatun kabiratun fi haqqil umum. Bakit sa lahat ng mayayabang, di ba kanina, sa lahat ng nangangalon niya, yung matanda pa yung special na binanggit. Kasi nga special yung kasamaan niya eh. Ngayon ito naman, bakit sa lahat ng mayayabang, yung mahirap pa na mayabang special na tinukoy. Samantalang lahat naman ng uri ng kayabangan ay pagsuway na malaki kay Allah. Sa pangkalahatan, di ba? Malaking kasalanan ang kayabangan. Sinasabi, al-ailu huwal fakir. Yung ail siya yung mahirap. Kasi pulubi, dukha. Mas mababa pa sa miskin. Wa khassa bil wa'idi li'annahu, o khussa pala, wa khassa bil wa'idi li'annahu laysa lahu ma yad'uhu ilal kibri. At special siyang binanggit. Kasi walang dahilan para magyabang siya. Di ba? Mahirap ka, dapat mapagpakumbaba ka. Dapat mapagpakumbaba ka. Yung nakaraan may napanood ako sa YouTube. Merong YouTube channel. Tiyatalakay niya yung mga buhay-buhay ng mga vlogger. Yung unang episode na napanood ko sa channel niya, tungkol kay Diwata. Ngayon naintindihan ko talaga lalo pa yung yung ba't naiinis yung mga tao kay Diwata. Kahit ako naiinis din ako kay Diwata eh. Sa mangilan-ngilan pa lang na nabalitaan ko tungkol sa kanya. Mangilan-ngilan pa lang. Pero nung napanood ko yung video niya, nakita ko na yung buong yung buong kwento talaga. Talagang
Si Diwata pa lang, pasok na dito eh. Pulubi ka naman, dukha ka naman, nagkapera ka lang konti, ang yabang-yabang mo na, 'di ba? Pero paano pa kaya yung nananatili naman na mahirap, pero ganito pa rin kayabang? So meron na naman ako isang napanood na episode niya. Ano ba pangalan ng gagong yun? Ano, Eloy. Yung nangyari sa kanya. Nagpa-opera siya ng ilong doon sa hindi naman rehistradong doktor. May in-injection sa ilong niya tsaka sa baba para gumanda daw hugis ng mukha niya. Nasira yung mukha niya. At na-feature siya minsan sa GMA bilang babala sa mga tao. Ngayon nagalit na galit siya sa GMA. Bakit daw hindi pinapakita sa GMA yung GCash number niya o bank account para man lang daw makapagpadala ng pera sa kanya yung mga tao? Eh wala namang obligasyon na ganun yung GMA. Madalas ginagawa nila yun pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Galit na galit siya sa GMA. Tapos ang ginawa naman niya, naawa rin sa kanya yung mga tao. Sumikat siya sa Facebook, tsaka sa YouTube, sumikat siya. At yung nga may mga nagpapadala nga sa kanya ng tulong. Pero nga kalaunan, yung mga content niya, wala nang kwenta eh. Minsan nagla-live siya. Tapos, live, pamamalimos. Bigyan niyo akong pera, ganito. Baka pwede niyo naman akong padalhan ng Jollibee, Chicken Joy, Spaghetti. Di ba ang kapal ng muka? Tapos, yun na, yung palala ng palala. Minsan may nagpapadala sa kanya, maliliit lang na halaga. Piso, 5 piso, 20. Nagagalit siya. Minumura niya sa ano niya, pinapagalitan niya dun sa live niya. Tapos sinusoli niya yung pinadala. Kung pinadala GCash, babalik niya ng GCash. Siya ito eh. Yung mahirap na nga, mayabang pa. 'Di ba? Dapat sa mahirap nagpapakumbaba. Kung yung matanda kanina, dapat sa iyo nagpapahinga, nagpapakamatuwid, gumagawa ka pa ng kahalayan. Ito, mahirap ka na nga, dapat sa iyo nagpapakumbaba. Pero kabaliktaran eh, nagyayabang ka na. Nagyayabang ka. Walang dahilan para magyabang siya. Lian nadda'i ilal kibri fil galibi katratil mal wan ni'am war riasa. Wala siyang dahilan para magyabang. Kasi ang nagiging dahilan kung bakit nagiging mayabang yung tao kadalasan, pagiging mayaman, pagdami ng natatanggap na biyaya, at ang pamumuno. Sila yung mga nagiging mayabang. Pero yung mahirap ka, tas mayabang ka pa rin, ang tindi na nun. Ang tindi na nun, di ba? Kung tayo, yung konteksto nito, kumbaga, wala sa lugar eh. Wala sa lugar, di ba? So ito, mahirap na nga mayabang pa. Mahirap na nga mayabang pa. Kasi wala naman siya ng mga ipagyayabang ng tao eh. Yaman o mga biyaya. Kaya nga dapat kinikilala ng tao na yung biyaya. Maaari ring magiging daan ng pagsubok ni Allah eh. Pagsubok at parusa. Yung mga biyaya. Na material. At yung pamumuno, yan, pinagyayabang ng mga tao. Mga tao hindi mauubusan. Hindi mauubusan ng mga tao ng dahilan para maging pinuno sila. Daming ganyan eh. Hindi mo naman nakita kailanman na naging miyembro ng anumang samahan. Kasi hindi nakikiisa eh. Tapos bigla ka nalang magugulat, pinuno na. Nagtayo ng sariling organisasyon tapos siya yung pinuno. Tapos yun nga, babalik na naman tayo sa usapin ng mga narcissist. Narcissist ang unang gagawa nito eh. At nabibiktima nila nga yung mga mabubuting tao. Kasi mga mabubuting tao, pinoproject nila yung kabutihan nila sa iba eh. Oh, dahil mabuti sila at feeling nila mabuti rin yung narcissist, nagagamit lang din sila bandang huli. Nagagamitin lang din pala sila bandang huli. Hindi mawala ng tao ng kumbaga idadahilan para magtayo ng sariling samahan para siya magiging pinuno. Wala ilul fakir la da'iya lahu ila ay yastakbira. Yung mayabang na mahirap, dukha, walang pangangailangan na magmalaki siya eh. Fastikbaruhu ma'adamid da'i ilayhi yadullu ala annal kibri tabi'atun lahu. At ang kanyang kayabangan na wala naman siyang ipagmamayabang ay nangangahulugan lamang na ang kayabangan ay natural talaga niyang ugali. May ganito talaga eh, kung nakasalamuhan na kayo na mahirap, di ba, pero mayabang. Pag magkwento, laging bida.
O kilala ko si ganito, ganyan. Hindi mo ba ako kilala pag may nakaaway yun? Baka hindi mo ako kilala. O, nahuli sa sa checkpoint. O, hindi mo ako kilala. O, si ganito tito ko. Si ganito ganyan, kilala ko. Yun talaga ugali niya. At natural sa kanya yun. Kaaman fi kalbihi, kaman fi kalbihi, faadumat ukubatihi. Li'adamid da'i lihadal khalq, lihadal khuluq ad-damim alladhi huwa min akbaril maasi. So walang pangailangan na magyabang siya. So katulad sa matanda, walang pangailangan na magzina siya. Siya walang pangailangan na magyabang siya. So dahil dito, siya ay karapat-dapat lang sa parusa sa matinding kasalanan na ito, yung kayabangan. Kahit nga mayaman na mayabang parurusahan din pero siya magiging espesyal. Oy, napanood ko na naman dun sa channel na yun. Si Francis Leo Marcos, si Norman Mangusin, si mayamang challenge. Mayaman, mayaman challenge. Ang dami palang naloko ng gagong yan. Tapos sama pala talaga ng ugali niya. Sarili niyang nanay, minumura niya. Minumura niya. Kaya yung nung nahuli yon, 'di ba, hinuli siya habang nagla-live kumakain. Nakita yung mga taong tuwa. Sabi, kahit ako nakaramdaman naman ako ng tuwa kasi noon pa man masama na yung nababalitaan ko diyan Pero napanood ko talaga yun, ang dami palang kagaguhan talaga. Kaya mapapahiya talaga yung masasamang tao sa araw ng paghuhukom Ipapahiya talaga sila ni Allah. Ipapahiya sila ng matinding pagpapahiya na may kasamang sakit ng parusa. Kala lang nila nakakalusot-lusot sila dito sa dunya Mababaloktot nila yung katotohanan. Mapapaniwala nila yung mga tao. Pero problema na nila yon. Bandang huli. Yung mga yan, hindi man natin may pakulong. Di ba? Kasi komplikado rin yung batas ng tao May araw ng paghuhukom pa rin. Meron pa rin impyerno naghihintay sa kanila. At ganyan din, wa ma'na qawlihi fil hadithi wa rajulun ja'alallahu bida'atahu. Yung tao naman na ginawa niyang paninda si Allah. Wa masyahidu min hadithi Salman lil Bab. At anong kinalaman ng hadith na ito sa chapter na ito? So, al-ma'na annahu ja'ala kathratul halfi billahi bida'atahu yabi'u fiha wa yashtari li malazamatihi lahu wa galbatihi alayhi. Wa hadha huwa asyahidu min al-hadithi lil Bab. Ang kahulugan na ginagawa niyang paninda si Allah ay kasi lagi siyang nanunumpa sa ngalan ni Allah. May bibilhin siya, nanunumpa siya sa ngalan ni Allah. Magbebenta, ganun din, manunumpa sa ngalan ni Allah. Dahil ito na yung natural na ugali niya Kumbaga, sa kagustuhan niya na makagawa ng mga bagay-bagay, gagamitin niya ang pangalan ni Allah. At itong kinalaman ng hadith na ito ni Salman sa chapter na ito, alhamdulillah, na kumbaga, nilinaw na ang mga katangian na ito ay pawang mga hindi kapuri-puri. Bagkus ay magiging dahilan pa nga na ang tao ay isusumpa ni Allah waliyadu billah. Dito pa lang sa mundo kasumpa-sumpa na sila. Paano pa kaya doon sa kabilang buhay waliyadu billah. Na dito nakikita natin yung pagka wala talaga yung tao sa gabay, hindi naman marapat sa kanila itong mga bagay na ito Diba? Matanda ka na, mangangalunya ka pa. Mahirap ka na nga, mayabang ka pa. Tapos tuwing na magsasalita ka, ginagamit mo pangalan ni Allah. Kahit kupar para sa kanila, kamuhi-muhi itong ganitong mga ugali. Lalo na sa atin, sa relihiyon na ito, lalo na tukoy sa mga batayan ng kasamaan ng mga ugaling ito. Waliyadu billah. Alhamdulillah. So, mahaba-haba pa itong chapter na ito mashallah. Tungkol sa labis na panunumpa. Tutuloy pa natin ito next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.